Alam mo ba na kahit doblehin mo ang sipag mo, kung mali ang diskarte mo sa pera, ay lalo ka lang mahihirapan sa panahon ngayon. Araw-araw tumataas ang presyo ng bilihin, pero ang kita ng karamihan ay halos hindi gumagalaw. Maraming Pilipino ang nagtatrabaho ng todo, pero pakiramdam nila ay hindi pa rin sapat ang kanilang kinikita. Kung pareho pa rin ang ginagawa mo habang patuloy na nagmamahal ang lahat, mas lalo kang mapag-iiwanan. May mga taong hindi naman mas malaki ang sweldo, pero sila pa ang mas nakakaipon dahil alam nila ang tamang galaw sa pera. Sa panahon ngayon, hindi sapat ang masipag ka lang. Kailangan marunong kang mag-isip kung paano hahatiin, palalakihin at iingatan ang bawat kinikita mo. May mga Pilipinong kahit maliit ang sahod ay nakakaraos, habang ang iba kahit malaki ang kita ay laging kulang. Hindi ito swerte, hindi rin ito tsamba, kundi resulta ito ng tamang diskarte sa buhay at sa pera. Kapag natutunan mo ang tamang paraan, mas magiging handa ka kahit gaano pa kataas ang presyo ng bilihin. Bago tayo magsimula, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel. Para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin, paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Malaking tulong ang simpleng pag-subscribe para mas marami pa tayong maibahaging kaalaman tungkol sa pera, negosyo at praktikal na pamumuhay. Kung gusto mong matuto kung paano magpalago ng pera at hindi lang puro pagod ang puhunan, siguraduhin mong kasama ka sa ating mga susunod na usapan. Marami pa tayong pag-aaralan tungkol sa tamang paghawak ng pera na hindi madalas itinuturo sa paaralan. Kung handa kang matuto ng mga diskarte na ginagamit ng mga taong marunong sa pera, ituloy mo lang ang pakikinig. Ang totoo, hindi mo kontrolado ang pagtaas ng presyo ng bigas, kuryente, pamasahe at gasolina. Pero may kontrol ka kung paano mo gagamitin ang perang pumapasok sa kamay mo araw-araw. Maraming tao ang nahihirapan hindi dahil maliit ang kita, kundi dahil walang malinaw na plano sa paggastos. Kapag walang sistema, kahit gaano kalaki ang sweldo ay mabilis din itong nawawala. Ang mga taong marunong sa pera ay hindi umaasa sa swerte kundi gumagamit ng diskarte para hindi malubog sa gastusin. Ngayon, pag-uusapan natin ang 8 matitibay na paraan para makatipid at makaraos kahit mahal ang lahat ng bilihin. Ang mga paraang ito ay bagay sa ordinaryong Pilipino na gustong umasenso kahit hindi kalakihan ang kinikita. Pwede ito sa empleyado, sa may maliit na negosyo, sa nag-aaral pa lang mag-ipon at sa gustong magsimulang magbago ng buhay. Hindi kailangan ng malaking puhunan para simulan ang mga diskarte na ito, kundi tamang pag-iisip at disiplina. Kung gusto mong matutunan kung paano makasabay sa taas ng presyo nang hindi nalulunod sa utang, unti-unti nating himayin ang mga diskarte na dapat alam ng bawat Pilipino. Unang diskarte, alamin kung saan napupunta ang pera. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit mabilis maubos ang kinikita ay ang kawalan ng malinaw na pagsubaybay sa gastos. Kapag hindi mo alam kung saan napupunta ang pera mo, mahirap gumawa ng paraan para makatipid. Kadalasan ang iniisip ng iba ay kulang ang sahod, pero ang totoo may mga gastos na hindi naman talaga kailangan. Unti-unting nauubos ang pera sa maliliit na bagay na hindi napapansin sa araw-araw. Dahil dito, pakiramdam mo laging may kulang kahit hindi mo alam kung bakit. Habang tumatagal, nagiging normal na lang ang ganitong sitwasyon at nasasanay na lang ang tao sa kakulangan. Simulan mong bantayan ang bawat sentimo na lumalabas sa bulsa mo. Isulat mo ang lahat ng binibili mo kahit pagkain, pamasahe, bayarin at mga biglaang gastos. Isama mo pati yung mga maliliit na halaga na akala mo ay hindi nakakaapekto sa budget. Sa ganitong paraan makikita mo kung alin ang kailangan at alin ang pwedeng bawasan. Kapag malinaw sa iyo ang galaw ng pera, mas nagiging madali ang pagdedesisyon. Hindi ka na basta bibili dahil lang sa gusto mo o dahil uso. Ang mga taong mahusay humawak ng pera ay may disiplina sa paglista ng kanilang gastusin. Hindi nila hinahayaan na mawala ang pera nang hindi nila nalalaman kung saan ito napunta. Dahil alam nila ang daloy ng kanilang pera, mas nakakapagplano sila para sa susunod na araw. Mas nagiging handa sila sa biglaang bayarin at hindi agad nababahala kapag may problema. Kapag may nakita silang sobra sa gastos, agad nila itong inaayos. Ito ang ugali na madalas makita sa mga taong marunong mag-ipon at marunong dumiskarte sa buhay.
Hindi kailangang komplikado ang paraan ng pag-monitor ng gastos. Pwede kang gumamit ng simpleng notebook o notes sa cellphone para ilista ang araw-araw na gastos. Ang mahalaga ay ginagawa mo ito ng tuloy-tuloy at hindi lang kapag may problema. Sa pagdaan ng panahon, mapapansin mo kung saan ka madalas napapagastos. Doon mo sisimulan ang pag-aayos ng iyong budget. Unti-unti mong makokontrol ang pera mo kahit hindi naman lumalaki ang sahod mo. Ang pagtitipid ay nagsisimula sa pagiging aware sa totoong sitwasyon ng iyong pera. Kapag nakita mo kung saan ito napupunta, mas nagiging maingat ka sa bawat desisyon. Hindi mo kailangang taasan agad ang kita para makaipon. Minsan sapat na ang marunong kang magkontrol ng gastos. Ito ang unang hakbang para makasabay sa panahon kahit patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kapag nasanay ka sa diskarte na ito, mas magiging madali ang susunod pang mga paraan para makaipon at umasenso. Ikalawang diskarte, unahin ang pangangailangan bago ang luho. Sa panahon ngayon, madaling maubos ang pera kapag inuuna ang gusto kaysa sa kailangan. Maraming tukso sa paligid tulad ng online shopping, pagkain sa labas, at mga bagay na nakikita sa social media. Kapag hindi malinaw ang priority mo sa paggastos, mabilis talagang mawawala ang pinaghirapan mong kita. Hindi masama ang gumastos para sa sarili, pero kailangan alam mo kung kailan ito tama. Ang taong marunong sa pera ay inuuna muna ang mahahalagang bagay bago ang pansariling luho. Kapag kontrolado mo ang sarili mo sa paggastos, mas nagiging matibay ang kalagayan mo sa pera. Unahin mo palagi ang pagkain, bayarin sa bahay, kuryente, tubig at iba pang obligasyon. Siguraduhin mong kumpleto muna ang kailangan bago ka mag-isip ng mga bagay na gusto mo lang. Kapag nasanay kang inuuna ang luho, darating ang araw na mahihirapan kang bayaran ang mga dapat bayaran. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang may sweldo pero wala pa ring ipon. Hindi dahil maliit ang kita, kundi dahil mali ang pagkakasunod-sunod ng gastos. Kapag inayos mo ang priority mo, mapapansin mong mas nagiging sapat ang pera. Ang disiplina sa paggastos ay isa sa ugali ng mga taong umasenso sa buhay. Hindi sila basta bumibili dahil lang may pera sila sa kamay. Iniisip muna nila kung kailangan ba talaga o pwede namang ipagpaliban. Madalas mas pinipili nilang mag-ipon kaysa gumastos sa bagay na panandalian lang ang saya. Dahil dito, mas nagiging handa sila sa mga pagkakataong kailangan ng malaking pera. Ang simpleng pagpigil sa sarili ay malaking tulong para hindi ka malubog sa gastusin. Subukan mong gumawa ng listahan ng mga kailangan mong bayaran bawat buwan. Isulat mo ang mga obligasyon mo at siguraduhin iyon ang unang mababawasan sa kinikita mo. Pagkatapos mo doon, saka mo lang pag-isipang gumastos para sa sarili. Sa ganitong paraan hindi ka mabibigla kapag dumating ang due date ng mga bayarin. Mas magiging kampante ka dahil alam mong may nakalaan para sa mahalagang bagay. Ito ang simpleng sistema na ginagamit ng mga taong marunong mag-budget. Hindi ibig sabihin na bawal ka nang mag-enjoy sa kinikita mo. Ang ibig sabihin lang nito ay marunong kang maghintay sa tamang oras. Kapag nasanay kang inuuna ang pangangailangan, mas nagiging maayos ang takbo ng pera mo. Unti-unti kang makakaramdam ng ginhawa kahit hindi naman nadagdagan ang sahod mo. Ito ang diskarte ng taong gustong umasenso kahit mahal ang mga bilihin. Kapag tama ang priority mo, hindi ka basta matitinag kahit gaano pa kataas ang presyo ng lahat. Ikatlong diskarte, magtakda ng limit sa bawat gastos. Kapag walang hangganan ang paggastos, kahit gaano kalaki ang kinikita ay mauubos din ito. Maraming tao ang gumagastos base sa kung magkano ang nasa bulsa, hindi base sa kung magkano lang ang dapat gamitin. Dahil dito, nasasanay ang sarili na bumili ng bumili hanggat may pera pa. Ang problema, pag dumating ang oras na may kailangan bayaran, saka mo lang mararamdaman na kulang na pala ang natira. Ang pagtatakda ng limit ay paraan para makontrol mo ang galaw ng pera mo araw-araw. Ito ang ugali na madalas ginagawa ng mga taong marunong mag-budget. Maglaan ka ng eksaktong halaga para sa pagkain, pamasahe, bayarin, at iba pang gastusin sa loob ng isang linggo o isang buwan. Kapag naabot mo na ang limit, pigilan mo na ang sarili mo na gumastos pa kung hindi naman importante. Sa simula mahirap itong gawin, lalo na kung sanay kang bumibili kapag may gusto ka. Pero habang tumatagal, masasanay ka rin na mag-isip muna bago maglabas ng pera. Dito mo mararamdaman na mas tumatagal ang kinikita mo. Hindi dahil lumaki ang sahod mo, kundi dahil natuto kang mag-control.
Isa sa epektibong paraan ay ang paghihiwalay ng budget para sa bawat kailangan. Pwede kang maglaan ng hiwalay na pera para sa pagkain, hiwalay para sa bayarin, at hiwalay para sa ipon. Kapag nakahiwalay ang pera, mas mahirap itong magalaw para sa ibang bagay. Mas nagiging disiplinado ka dahil nakikita mo kung hanggang saan lang ang pwede mong gastusin. Ito ang simpleng sistema na ginagamit ng maraming taong marunong humawak ng pera. Hindi man malaki ang kita, nagiging sapat dahil may kontrol. Iwasan ang ugali na kukuha sa budget ng isang bagay para lang mapagbigyan ng gusto. Halimbawa, kung ang pera para sa pagkain ay ginamit mo sa luho, siguradong kukulangin ka bago matapos ang linggo. Dito nagsisimula ang pangungutang at stress sa pera. Kapag may limit ka, natututo kang mag-adjust at maghanap ng mas praktikal na paraan. Mas nagiging maingat ka sa bawat desisyon dahil alam mong may hangganan lang ang pwede mong gamitin. Ito ang disiplina na nagpapalakas sa kakayahan mong magtipid. Ang pagtatakda ng limit ay hindi para pahirapan ang sarili, kundi para protektahan ang kinabukasan mo. Kapag nasanay kang may kontrol sa paggastos, mas nagiging kampante ka kahit may bigla ang kailangan. Hindi ka agad mababahala dahil alam mong hindi mo ginastos ng sobra ang pera mo. Unti-unti mong mapapansin na may natitira na sa dulo ng buwan. Ito ang senyales na nagiging maayos ang sistema mo sa pera. Sa panahon na mahal ang lahat, ang taong may limit sa gastos ang mas may laban na makaipon at makaangat. Ika-4 na diskarte, magkaroon ng ipon kahit maliit lang. Hindi kailangang malaki agad ang maiipon para masabing maayos ang paghawak mo sa pera. Mas mahalaga ang nakasanayan mong magtabi kaysa sa laki ng halagang inilalagay mo. Maraming tao ang hindi nakakapag-ipon dahil hinihintay nila na may sobrang pera bago magtago. Ang totoo, bihirang dumating ang sobrang pera kung hindi mo uunahin ang pagtatabi. Kahit maliit na halaga basta tuloy-tuloy ay lumalaki sa paglipas ng panahon, ito ang ugali na madalas makita sa mga taong nagiging handa sa oras ng pangangailangan. Ang consistency sa pag-iipon ang tunay na nagpapabago sa kalagayan ng pera. Sanahin mong magtabi agad sa tuwing may pumapasok na kita. Bago ka gumastos, maglaan ka na ng kahit maliit na porsyento para sa ipon. Hindi mahalaga kung gaano kaliit sa simula, ang mahalaga ay hindi mo ito kinakalimutan. Kapag ginawa mo itong bahagi ng routine mo, hindi mo na mararamdaman na mabigat ang pag-iipon. Unti-unti mong makikita na nadadagdagan ang perang hindi mo ginagalaw. Ito ang magsisilbing sandalan mo kapag may bigla ang gastusin. Habang tumatagal, mas nagiging kampante ka sa paghawak ng pera. Maraming problema sa pera ang nanggagaling sa kawalan ng nakatabing pera. Kapag may emergency at wala kang ipon, napipilitan kang mangutang o gumamit ng credit. Dito nagsisimula ang mas mabigat na problema dahil may dagdag ka ng babayaran. Kung may kahit maliit na ipon, mas nagiging kampante ang pakiramdam mo. Hindi ka agad natataranta kapag may hindi inaasahang pangyayari. Ang simpleng pagtatabi ay malaking tulong para maiwasan ang utang. Ito rin ang nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob sa oras ng problema. Hindi mo kailangang ilagay agad sa bangko ang malaking halaga. Pwede kang magsimula sa alkansya, envelope o hiwalay na lalagyan na hindi mo basta nakukuha. Ang mahalaga ay may lugar ang pera mo na hindi mo ginagalaw para sa araw-araw na gastos. Habang tumatagal, mas nasasanay ang isip mo na hindi lahat ng kinikita ay para gastusin. Ito ang mindset na meron ang mga taong marunong humawak ng pera. Mas inuuna nila ang seguridad kaysa sa panandaliang saya. Kapag may ipon ka, mas nagiging maayos ang desisyon mo sa pera. Ang pag-iipon ay hindi ginagawa kapag may natira, kundi ginagawa kahit walang natitira. Kapag sinanay mo ang sarili mo sa ganitong diskarte, mas nagiging matatag ka sa panahon ng hirap. Hindi mo man maramdaman agad ang epekto, darating ang oras na magpapasalamat ka sa sarili mo. Sa panahon na patuloy ang pagtaas ng presyo, ang may ipon ang mas panatag ang loob. Hindi man marangya ang buhay, pero may kapanatagan dahil may nakahandang pera. Ito ang isa sa pinakamahalagang diskarte para makaraos kahit mahal ang lahat ng bilihin. Ang maliit na ipon ngayon ang pwedeng maging malaking tulong sa hinaharap. Ika-5 diskarte, matutong mamili ng praktikal. Sa panahon ngayon, hindi pwedeng basta bili ng hindi iniisip kung sulit ba talaga ang binabayaran mo sa bawat bagay na kinukuha mo.
Maraming produkto ang magaganda sa paningin at nakakaengganyo bilhin. Pero kapag ginamit mo na, ay hindi naman pala talaga kailangan sa pang-araw-araw na buhay. Kapag padalos-dalos ang pagbili at puro emosyon ang pinapairal, mabilis talagang maubos ang pera kahit hindi mo namamalayan kung saan napunta. Ang taong marunong humawak ng pera ay hindi agad nagpapadala sa ganda ng nakikita o sa galing ng pagkaka-advertise ng isang produkto. Iniisip muna niya kung makakatulong ba ito sa kanya o dagdag gastos lang na pagsisisihan din sa bandang huli. Ang pagiging praktikal sa pamimili ay malaking tulong para makatipid, lalo na sa panahon ngayon na halos lahat ng bilihin ay patuloy ang pagtaas ng presyo. Ugaliin mong ikumpara ang presyo ng isang bagay bago ka magdesisyon na bilhin ito para makasigurado kang hindi ka lugi sa perang ilalabas mo. May mga pagkakataon na pareho lang ang gamit at kalidad ng produkto pero magkaiba ang halaga depende sa tindahan o brand na pipiliin mo. Kapag marunong kang tumingin sa ibang options at hindi ka nagmamadali, mas malaki ang pagkakataon na makakatipid ka nang hindi mo pinapababa ang kalidad. Hindi ibig sabihin na mas mura ay pangit na agad dahil may mga simpleng produkto na mas tumatagal pa kaysa sa mahal. Minsan mas sulit pa ang praktikal na pinili kaysa sa mamahalin na binili dahil lang sa pangalan. Ang maliit na natitipid sa bawat bili ay lumalaki kapag pinagsama-sama sa loob ng isang linggo o isang buwan. Iwasan ang pagbili dahil lang sa sale, promo, o dahil maraming tao ang gumagamit at sinasabing maganda. Maraming napapagastos dahil iniisip nilang nakatipid sila. Pero ang totoo ay gumastos pa rin sila ng pera na hindi naman dapat ilabas. Kung hindi mo naman talaga kailangan ng isang bagay, kahit mababa ang presyo nito, ay dagdag gastos pa rin sa budget mo. Ang disiplina sa pamimili ay isa sa ugali ng mga taong nagiging maayos ang buhay pagdating sa pera. Mas inuuna nila ang pangmatagalang pakinabang kaysa sa panandaliang saya na mabilis din mawawala. Ito ang dahilan kung bakit mas nakakaipon ang taong marunong maghintay at mag-isip bago gumastos. Maganda rin na may dala kang listahan ng bibilhin bago ka pumunta sa palengke, grocery o kahit sa mall. Kapag may listahan ka, mas nakokontrol mo ang sarili mo at mas naiiwasan mo ang pagkuha ng mga bagay na wala naman sa plano. Mas iwas ka sa dagdag na gastos na kadalasan ay sanhi lang ng pagkakita sa kung ano-ano habang namimili. Ito ang simpleng paraan para hindi ka matukso sa mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan. Maraming nakakatipid sa ganitong diskarte kahit pareho lang ang kinikita nila buwan-buwan. Kapag alam mo ang bibilhin mo, mas kaunti ang perang lalabas sa iyo. Ika-6 na diskarte, humanap ng dagdag na pagkakakitaan. Sa panahon ngayon, mahirap umasa sa isang pinagkukunan ng kita, lalo na kung patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin. Kahit gaano ka pa magtipid, may hangganan din ang kayang ibawas sa gastos. Kung maliit lang ang pumapasok na pera, ito ang dahilan kung bakit maraming taong nagsisimulang maghanap ng paraan para magkaroon ng dagdag na income. Hindi kailangang malaki agad ang kikitain. Ang mahalaga ay may pumapasok na extra na pwedeng makatulong sa araw-araw. Ang taong marunong dumiskarte ay hindi lang nagtitipid. Naghahanap din siya ng paraan para madagdagan ang kinikita. Sa ganitong paraan, mas nagiging handa siya sa panahon ng mahal na bilihin. Maraming pwedeng simulan kahit nasa bahay ka lang. Pwedeng magbenta online, tumanggap ng sideline o gumawa ng maliit na negosyo na kaya mong pagsabayin sa trabaho. Hindi mo kailangang maging eksperto agad para magsimula. Ang mahalaga ay may ginagawa kang hakbang para hindi lang iisa ang inaasahan mong kita. Sa maliit na dagdag na kinikita, malaki na ang maitutulong nito sa bayarin at pang-araw-araw na gastos. Unti-unti nitong pinapagaan ang bigat ng gastusin sa bahay. Ang iba natatakot magsimula dahil iniisip nila na mahirap o baka malugi lang, pero mas mahirap ang walang ginagawa habang patuloy na tumataas ang presyo ng lahat. Ang totoo, maraming matagumpay na tao ang nagsimula sa maliit na sideline lang. Habang tumatagal, doon nila natutunan kung paano palaguin ang kanilang kita. Hindi kailangan ng perpektong plano bago kumilos. Mas mahalaga ang may sinisimulan kaysa puro plano lang. Magandang isipin na ang dagdag na kita ay hindi lang para sa luho. Mas mainam kung ilalaan mo ito sa ipon, bayarin o puhunan para sa mas malaking pagkakakitaan. Kapag may extra kang pumapasok na pera, mas hindi ka agad kinakabahan kapag may bigla ang gastusin. Mas nagiging kampante ka
dahil alam mong may ibang pinanggagalingan ng pera. Ito ang isa sa sikreto ng mga taong nakakaraos kahit mahirap ang panahon. May higit sa isang paraan silang pinagkukunan ng panggastos. Sa panahon na hindi mo kontrolado ang pagtaas ng presyo, ang kaya mong kontrolin ay kung paano ka kikilos. Kung dadagdagan mo ang sipag mo at sasamahan mo ng diskarte, mas lalaki ang pagkakataon mong guminhawa. Hindi kailangang mabilis ang pag-angat. Ang mahalaga ay may usad. Ang maliit na sideline ngayon ay pwedeng maging malaking tulong sa hinaharap. Kapag nasanay kang naghahanap ng oportunidad, hindi ka basta matitinag kahit mahirap ang sitwasyon. Ito ang diskarte ng taong gustong umasenso kahit nagsisimula sa simpleng paraan. Ikapitong diskarte, iwasan ang utang hanggat maaari. Sa panahon na mahal ang mga bilihin, madaling matukso na umutang para lang mapunan ang kulang sa budget. Sa simula parang nakakatulong ang utang dahil nagkakaroon ka agad ng pera para sa kailangan. Pero kapag nasanay kang umasa dito, mas lalo kang mahihirapan sa mga susunod na buwan. Ang bawat utang ay may kasamang bayarin na kailangang ibalik, kadalasan may dagdag pa na interes. Kapag dumami ang utang, mas lumalaki ang parte ng kita mo na napupunta lang sa pambayad. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nagtatrabaho pero parang walang napupuntahan ang pera. Ugaliin mong gumastos base lang sa kaya mong bayaran. Kung hindi pa kaya, mas mabuting maghintay kaysa mangutang para lang makuha agad ang gusto. Hindi masama ang umutang kung talagang kailangan. Pero dapat may malinaw kang plano kung paano ito babayaran. Ang problema sa karamihan, umutang muna bago mag-isip kung saan kukuha ng pambayad. Dito nagsisimula ang paulit-ulit na pagkakautang. Habang tumatagal, mas lalong bumibigat ang dalahin sa pera. Maraming tukso ngayon tulad ng installment, credit, at iba pang madaling paraan para makabili kahit walang cash. Mukhang magaan sa simula dahil maliit lang ang hulog, pero kapag pinagsama-sama ay mabigat din sa buwan ng gastos. Kapag marami kang hinuhulugan, nababawasan ang perang pwede mong gamitin sa mas mahalagang bagay. Sa halip na makaipon, napupunta lang sa bayarin ang kinikita mo. Ito ang sitwasyon na gusto mong maiwasan kung gusto mong gumaan ang buhay mo. Mas mabuti nang mabagal ang pagbili kaysa mabilis pero may utang. Kung may dati ka ng utang, gawing priority ang pagbabayad nito. Habang may utang, mahirap mag-ipon at mahirap ding makaramdam ng ginhawa sa pera. Maglaan ng bahagi ng kita mo para unti-unti itong mabawasan. Kahit paunti-unti, malaking bagay ang nababawas sa isip kapag may natatapos kang bayarin. Kapag nabayaran mo ang utang, mas malaya ka nang makakapagplano para sa sarili mo. Mas makakapag-focus ka na sa pag-iipon at pag-angat. Ang pag-iwas sa utang ay hindi ibig sabihin na pinagkakaitan mo ang sarili mo. Ibig sabihin lang ay mas pinipili mong maging panatag kaysa sumunod sa pansamantalang saya. Ang taong marunong maghintay ay mas nagiging matatag sa panahon ng hirap. Kapag wala kang utang, mas konti ang iniisip mo at mas kontrolado mo ang kinikita mo. Sa panahon na patuloy ang pagtaas ng presyo, ang walang utang ang mas may lakas na humarap sa problema. Ito ang diskarte ng taong gustong maging malaya sa pera at hindi habang buhay nakatali sa bayarin. Ikawalong diskarte, sanayin ang sarili sa disiplina at tamang mindset sa pera. Kahit gaano karaming tips ang malaman mo, kung wala kang disiplina sa sarili, ay mahihirapan ka pa ring makaipon. Ang tunay na laban sa panahon ng mahal na bilihin ay nasa ugali at paraan ng pag-iisip tungkol sa pera. May mga taong malaki ang kinikita pero laging kapos dahil walang kontrol sa gastos. Meron namang hindi kalakihan ng sahod pero nakakaipon dahil marunong magpigil at magplano. Ipinapakita lang nito na hindi lang kita ang basehan ng pag-angat kundi ang tamang paghawak sa pera. Kapag maayos ang mindset mo, mas nagiging madali ang lahat ng diskarte. Sanahin mong mag-isip bago gumastos sa bawat pagkakataon. Tanungin mo ang sarili mo kung kailangan ba talaga ang bibilhin o gusto mo lang sa sandaling iyon. Kapag nasanay kang magtanong sa sarili, mas nababawasan ang padalos-dalos na desisyon. Unti-unti mong makokontrol ang mga bagay na dati ay hindi mo napapansin. Dito nagsisimula ang pagbabago sa takbo ng pera mo. Ang simpleng pagpigil sa maliit na gastos ay malaking tulong sa katagalan. Mahalaga rin na matutunan mong maghintay bago bumili ng isang bagay. Hindi lahat ng gusto ay kailangang makuha agad. Kapag marunong kang maghintay, mas napag-iisipan mo kung worth it pa talaga ang gagastusin mo.
Maraming beses na kapag lumipas ang ilang araw, nawawala rin ang gusto mong bilhin. Sa ganitong paraan, nakakaiwas ka sa gastos na hindi naman pala importante. Ito ang ugali na karaniwan sa mga taong marunong humawak ng pera. Palibutan mo rin ang sarili mo ng mga taong may magandang pananaw sa pera. Malaki ang epekto ng kapaligiran sa kung paano ka gumastos at mag-isip tungkol sa buhay. Kung lagi mong kasama ang mga taong waldas, mahihirapan kang magtipid. Pero kung kasama mo ang mga taong marunong mag-ipon at dumiskarte, mahahawa ka rin sa magandang ugali. Mas nagiging madali ang pagbabago kapag may tamang impluensya sa paligid. Ang mindset ay nahuhubog sa araw-araw na nakasanayan. Sa panahon na patuloy ang pagtaas ng presyo, ang pinakamahalagang puhunan ay hindi lang pera kundi tamang pag-iisip. Kapag disiplinado ka, kaya mong kontrolin ang kahit maliit na kinikita. Kapag kontrolado mo ang sarili mo, hindi ka basta matitinag kahit mahirap ang sitwasyon. Unti-unti mong mararamdaman ang ginhawa dahil alam mong may direksyon ang bawat galaw mo. Ang taong may disiplina sa pera ay mas may chance na makaipon, makaraos at umasenso. Ito ang huling diskarte na magpapatibay sa lahat ng nauna at tutulong sa iyo na makasabay kahit mahal ang lahat. Akala ng karamihan tapos na ang laban kapag naubos ang sweldo. Pero ang totoo doon palang nagsisimula ang tunay na diskarte sa buhay. Hindi mo man kontrolado ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Kontrolado mo naman kung paano ka kikilos para hindi ka tuluyang malunod sa gastusin. Ang panahon ngayon ay hindi para sa mahina ang loob, kundi para sa taong marunong mag-isip, magpigil at dumiskarte. Habang ang iba ay puro reklamo sa mahal ng lahat, may mga taong tahimik lang pero unti-unting umaangat dahil marunong humawak ng pera. Kung napakinggan mo hanggang dulo, ibig sabihin handa kang baguhin ang paraan mo sa paghawak ng kinikita mo. At tandaan mo, ang maliit na pagbabago araw-araw ay pwedeng magdala ng malaking resulta sa hinaharap. Hindi kailangang malaki agad ang sahod para gumaan ang buhay. Hindi rin kailangang maging mayaman para makapagsimula ng tamang diskarte. Ang kailangan mo lang ay malinaw na isip, matibay na disiplina, at lakas ng loob na baguhin ang nakasanayan. Kapag natutunan mong bantayan ang gastos, mag-ipon kahit maliit, umiwas sa utang at humanap ng paraan para kumita, mas nagiging matatag ka sa kahit anong sitwasyon. Ito ang mga ugali na meron ng mga taong hindi agad sumusuko kahit mahirap ang panahon. Sa dulo, sila ang mas nagiging handa at mas nagiging panatag ang buhay. Muli kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Malaking tulong ang simpleng pag-subscribe para mas marami pa tayong mapag-usapan tungkol sa pera, negosyo at tamang diskarte sa pang-araw-araw. Kung gusto mong matuto kung paano palaguin ang kinikita mo at hindi lang puro trabaho ang ginagawa mo, siguraduhin mong kasama ka sa mga susunod nating pag-aaral. Marami pa tayong tatalakayin na pwedeng makatulong para gumaan ang buhay kahit hindi madali ang sitwasyon ngayon. Sa tulong ng tamang kaalaman at tamang mindset, mas nagiging posible ang pag-asenso kahit mabagal ang simula. Laging mong tandaan na ang hirap ng buhay ay hindi dahilan para sumuko kundi dahilan para mas galingan ng diskarte. Ang taong marunong matuto at marunong magbago ang siyang may pinakamalaking chance na umasenso. Hindi mahalaga kung saan ka nagsimula. Ang mahalaga ay may ginagawa kang hakbang araw-araw. Kapag tuloy-tuloy ka lang sa pag-aayos ng sarili mong sistema sa pera, darating din ang panahon na mararamdaman mo ang ginhawa. Hindi man biglaan, pero sigurado kung hindi ka titigil. At sa panahon na mahal ang lahat, ang taong may disiplina at tamang galaw ang siyang may pinakamalakas na laban sa buhay.